Hi, welcome back to my channel, I'm Wilby TV. Gumagawa nga po contextual tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Gumagawa din po ako ng vlogs tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot at tuturo ng tips sa mga diskarte kung paano gamitin o gamutin yung mga sakit na hindi na natin dapat ipa-hospital. Okay. Bali, yung tips tutorial ko po ngayon, ito po ay ngayon ay pinakang top-notcher na nangyayari sa mga tao, bata, matanda. Yung pagkalabo ng mata, top-notcher po ha. Yung pinakantap sa panahon ngayon. Bakit madaling lumabo ang mata ng bata, matanda? Tips number 1, kaya madaling lumabo ang mata ng bata o matanda sa paggamit ng mga gadget. Gumagamit ng cellphone mula 4 to 8 hours hanggang 10 araw-araw. Kung buong isang taon kang araw-araw na nakatutok yung mata mo sa cellphone, tapos ang lakas pa ng ilaw o brightness ng cellphone mo, pwedeng masira yung paningin mo o malabo yung paningin mo, or may kakaiba kang makikita araw-araw sa tuwing gagamit ka ng cellphone mo. For example, dati naman yung mata mo ay pag tumitingin ka walang madilim na nakikita ka o nagwiwiri-wiri or parang labo na yung ganyan. Yan po ay epekto ng paggamit mo ng cellphone, bata, matanda, lalo na sa mga online games or anong mga ginagawa mo na nakaharap ka sa screen ng cellphone mo na sobrang lakas ng brightness. Yan po ay number 1 na nakakasira ng o nakakalabo ng mata ng tao, yung paggamit ng cellphone 4 to 10 hours o higit pa. Tips number 3, top-notcher na pinagbumulaan ng pagkalabo ng mata ng tao ngayon, yung sa paggamit ng mga TV na sobrang lakas ng brightness, lalo na kung ikaw ay may per episode yung pinapanood mo, episode 1 or 4 episode. Pag sinabing episode, dire-diretso yan. Episode 1 and 2 and 3 hanggang 12 yan, etc. Tapos tinututukan mo yun. Lalo na ngayon yung mga tinatawag na drama, yung mga sikat na drama, yung mga kabataan mahilig sa ganyan. Per episode pinapanood na nila, tapos tutok na tutok. Wala nang ginagawa kundi manood na sinusubaybayan nilang mga teleserye o sinusubaybayan nila ng mga drama na mga sikat o mga international na sikat na drama, mga foreign drama. Yan. Kahit sabihin mong medyo malayo ka rin sa TV at buong maghapon kang nanonood at yun na lang halos araw-araw yung ginagawa mo, may epektuhan pa rin yung mata mo, dahil yung mata mo nga nakapokus lang sa isang bagay. Kasi kapag nakapokus ka sa isang bagay, lalabo yung tingin mo, saka may makikita ka nga nagwiwiri-wiri or may mararamdaman kanyan or mga 1 month, 3 months, half year, 1 year, kung ganyan yung ginagawa mo araw-araw, tutok na tutok sa TV. Kasi kahit sabihin mo sobrang layo, kung yung tingin mo o yung paningin mo sa isang direksyon ka lang nakatingin, lalabo pa rin yung paningin mo ng mata. Okay? Tips number 2. Tips number 3, isang kalabo ng mata. Ito po ay hindi pininiwalaan ng doktor. Ito po ginagamit ng mga sinaunang tao nung wala pa masyadong doktor. Yung alam mo ba yung kapag ikaw ay nabilad sa initan ang buong maghapon or 4 hours to 10 hours, buong 1 day, 1 month, or 6 months, or half year, 1 year. Tapos ganyan yung
gawa mo, nakababad nga sa initan. For example, nangingisda ka, yung bangka mo walang bubong o walang cover. Siyempre, expose ka sa sikat ng araw. Construction, nagka-construction ka, tapos yung building, wala pa siyang bubong. Yung building na ginagawa, umpisa pa lang na tinatayo. Siyempre, kung wala ka diyang tulda, expose ka sa sikat ng araw. Tapos, wala ka pang cover yung ulo mo. Siyempre, direct na direct yung sikat ng araw sa mata mo. Then, ito yung malala. Pagdating mo sa inyo, maliligo ka kasi tatabi kay misis para mabango o nakikipag-bake ka. Yun, doon na po papasok yung utay-utay mong sinisira yung paningin ng mata mo o utay-utay ng lalabo yung mata mo. Kasi nga, yung mainit, tapos binuhusan ng malamig. For example, sasabihin ko sa inyo ganyan, sample ha. Alam niyo yung paggawa ng itak. Yung ginagawang itak bakal, pinagbabagay ang itak. Pababagahin yung bakal. Pag bagong baga na yung bakal, maghahanda sila ng tubig na lubog yung bakal na pinagbaga. Ilulubog yan, din sa papandayan yun, magkukurting itak. Parang gano'n din yung mata natin. Galing tayo sa init ng araw, bilad na bilad. Tapos naligo tayo ng bigla. Yan. Yan yung kalalabo ng mata mo. Tips number 3. Tips number 4, isang nakakalabo ng mata yung super na pagpupuyat. Naranasan ninyo. Subukan ninyo ng magpuyat ng 1 month. Araw-araw, mga 8 to 10 hours. Puyat na puyat ka. Tapos kulang ka pa sa kain, kulang pa sa pahinga. May mararamdaman ka niyan. Lalo na kung whole year na puyat ka. Makikita mo yung paningin mo or mararamdaman mo. Nakukurap-kurap yung paningin mo. Or pag tumitingin ka parang may abo-abo o may parang pag. Yung pagtingin mo diretsong ganyan. Tapos pag pinabasa ka, halimbawa may medical, hindi mo na halos makita yung maliliit na mga letters. Tapos pag tinakta ng ganun, pinagano ng nag-medical sa'yo, dati nakikita mo yung mga letters na yan, hindi mo na halos makita. Pero nung hindi ka pa nagpupuyat, nakikita mo siya, sobrang linaw ng mata mo. Yun yung tips number 4. Tips number 5, ito ay common ngayon sa dami ng gumagawa ng bake. Pag sinabing bake, yan ay nagluluto po ng tinapay sa Tagalog. Kasama na dyan yung ordinary bakery, special bakery, international bakery. Or yung nagaluto ng donut o ikaw ay nagpa-fry ng fried chicken buong maghapon. Ito, tips number 4. Iba't ibang uri ng oven natin. May natutawag na deck oven. Yung deck oven naka-layer. May rack oven tayo. Pag sinabing rack oven, yung buong rack, halimbawa yung rack ay yung layer niya ay 16 layer, 15 layer, 24 layer. Isasalang yan sa oven. Ay yung Fahrenheit ng oven, depende sa uri ng tinapay, depende sa uri ng bread. Kung malalaki yung bread mo, malakas yung apoy o malakas yung Fahrenheit. Siyempre, kapag nag-oven ka, pagbukas mo ng oven, lahat ng init ng oven, masasalubong mo. Kahit sabihin mo, pinalamig mo na ng kaunti, susuot ka pa rin dun sa rack oven kung saan nandun yung niluto mong tinapay. May epekto yan. Kasi, yung init ng oven pupunta sa mata mo. Ganon din sa deck oven. Pero pinakang malala ng init ng oven yung rack oven kasi mas mainit ang apoy doon na ginagamit. Ito naman sa pag-fry ng donut. Sa pag-fry ng donut, kung 8 hours ka nakababad doon, 8 hours din nakababad yung mata mo nakatingin doon sa mainit. Expose ka sa init ng fryer ng pinaglulutuan ng donut. Okay? Yan. Isang makakalabo yan ng mata, yung pag-fry, nagpa-fry ka ng fried chicken. Ganon din, nakababad yung katawan mo, half body. Nakababad itong tiyan. Then yung dibdib mo, yung mata, expose ka sa init.
yan, may epekto yan sa mata mo. Pwedeng lumabo yung mata mo. Dapat nga yung mga company na pag ganyan yung gawa, halimbawa nakababad sa pag-oven, may additional charge na fee or additional fee yung dadagdagan. Huwag i-compare dun sa iba kasi mahirap yan. Nagpa-pride ka, nag-uubin ka. May epekto yan sa katawan. Nakakalabo din yan ng mata. Pero ngayon, hindi mo pa mararamdaman, bata ka pa. Kasi yan yung tips number 4. Tips number 5, isang nakakalabo ng mata, yung super na abuso mo sa katawan. Ito yun ha, pag super abuso mo sa katawan. For example, yung trabaho mo 8 hours lang dapat everyday. Ginagawa mo 16 hours. Okay. Bakit nasabi kong abuso yan sa katawan? Siyempre kapag 8 hours to 16 hours, nasasacrifice mo rin yung pahinga ng katawan mo, nasasacrifice mo yung pagtulog mo, o nasasacrifice mo yung tamang rest ng katawan mo. Alam nyo ba bakit dapat yung katawan natin 8 hours lang nagatrabaho, hindi 16 hours to 24 hours? Kasi lahat ng ating mga gamit, kagaya ng mata, ilong, puso, baga, dibdib, naiepektuhan niya sa sobrang dami ng trabaho sa haba ng oras. Siyempre, masasacrifice mo dyan yung pag-inom ng tubig mo, rest, pagkain, pagtulog. Kung mabigat yung trabaho mo, ay batak na batak yung katawan, batak yung puso mo dyan, sama na yung sa hinga mo, hindi makaayos ng hinga, paningin mo, o yan, may epekto po lahat sa paningin mo. Hindi lang gusto sinasabi ko na may mainit, yan. Lahat apektado yung katawan mo kapag super tagal mong gatrabaho sa work, lalo na kung sobrang bibigat na trabaho mo. Okay? Sana po ay nagustuhan ninyo ang pag-tip story ko tungkol sa top ngayon na panglalabo ng mata, bata man o matanda. I'm Will TV. Bye-bye. Sana po nagustuhan ninyo tips tutorial ko. Thank you for watching.